Aking payo, tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung pagdiritis ng impeachment articles. Sa mga balitang pambansa, binigyang diin ni dating Senate President Franklin Drilon na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang bola para magpatawag ng special session ng matalakay na ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Drilon, pinakamainam na solusyon na sa hapit na oras ng paglilitis ang mas maagang pag-convene ng Senado habang naka-recess ang Kongreso. Marami raw kasing legal na komplikasyon kung hihintayin pang magbalik sesyon ng Kongreso bago gawin ang paglilitis. Lalo't magkakaiba ang interpretasyon sa rules ng impeachment at Kongreso. Matatanda ang dati ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na walang clamor ang impeachment ni VP Sara. Pero giit ni Drilon, dapat madaliin ang paglilitis dahil ito mismo ang sinasabi ng konstitusyon. Ang aking payo, tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung pagdiritis ng impeachment articles. Yan ang tinig ni dating Senate President Franklin Drilon. Binatikos ng Center for Media Freedom and Responsibility ang panukala ng ilang mambabatas na lagyan ng prangkisa ang mga social media platform. Ayon sa grupo, walang karapatang kontrolin ng gobyerno ang cyberspace. Naghahanap lang daw ng paraan ang mga mambabatas para kontrolin ang media. Una nang sinabi ng mga kongresista na kailangan ng maglagay ng regulasyon para labanan ng talamak na fake news online. Pero giit ng grupo, labag sa saligang batas ang pagkontrol sa karapatan ng mga mamamahayag. Binatikos din nila ang banta ng Kamara na ipapakontempt ang mga content creator o vloggers na hindi dadalo sa kanilang pagdinig tungkol sa fake news. Bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Dibawa ako, inimbita ko, ayoko. Anong pakialam nila? Anong sasabihin nila sa estado? Ayoko sumunod sa kanila? In the first place, dapat i-establish kung dapat ako sumunod sa kanila. We are here talking about freedom of the press. Wala namang legislation magagawa yan because the Constitution provides that no law shall be passed impinging upon the freedom of the press. Yan ang tinig ni Ginoong Vergel Santos, ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility.